Kamusta sa inyong lahat, aking mga minamahal at katuwang sa paglalakbay na ito ng pagbabago? Maligayang pagdating sa isang espasyo kung saan ang bawat kwento, bawat aral, ay idinisenyo upang magbigay pag-asa, magpalakas ng inyong loob, at maghatid ng tunay na transformasyon. Ngayon, may isang bagay akong gustong ibahagi sa inyo na, sa simula, ay maaaring maging kaunti controversial. Pero pangako, sa dulo ng ating usapan, magkakaroon kayo ng bagong pananaw at isang pakiramdam ng kapayapaan na hindi niyo akalain. Kung ito ay tumatagos sa inyong puso, kung nararamdaman niyong ito ang kailangan niyong marinig, manatili kayo hanggang sa huli dahil ang bawat sandali ay may mahalagang lihim na ihahayag. Ang ating titulo ngayon ay Knyat Baik Tapi Lima Doa Ini Dilarang Allah. Sa madaling salita, mabuti ang hangarin pero may 5 panalangin na hindi kinalulugdan ng may kapal. Hindi ba't nakakagulat iyon? Sino ang mag-akala na kahit ang ating pinakamalalim na panalangin, na may pinakamabuting intensyon, ay maaaring hindi nararapat? Pero, aking mga kaibigan, dito nagsisimula ang tunay na pag-unawa sa kapangyarihan ng panalangin at sa malalim na koneksyon natin sa banal. Handa na ba kayo? Tara't tuklasin. Marami sa atin, sa bawat yugto ng buhay, ay humaharap sa mga hamon. Sa mga panahong iyon, saan tayo bumabalik? Sa panalangin. Ang panalangin ay ating kanlungan, ating lakas, ating tulay sa may kapal. Pero minsan, nagtataka tayo. Bakit parang hindi tayo naririnig? Bakit parang lalong lumalayo ang ating hinihiling? Hindi ba't binuhos na natin ang lahat ng ating pag-asa at pananampalataya? Nakaramdam na ba kayo ng ganoon? Yung pakiramdam na parang may malalim na disconnect kahit na ang puso ninyo ay puno ng kabutihan at kagustuhang makatulong, makamit ang kapayapaan, o maging mas matatag. Ito ay isang napakakaraniwang karanasan, isang kalungkutan na maraming nagdadala sa kanilang sarili. May isang babae akong nakilala, tawagin natin siyang Aling Nena. Si Aling Nena ay isang napakabait na kapitbahay, laging handang tumulong sa sinuman. Sa loob ng maraming taon, nanalangin siya ng paulit-ulit na sana ay mawala ang kapitbahay niyang laging gumagawa ng ingay, kahit alam niyang malalim ang problema nito sa buhay. Ang hangarin niya ay mapayapang pamumuhay, hindi ba? Pero ang kanyang panalangin ay nakasentro sa pagtatanggal ng isang tao, imbes na paghiling ng kapayapaan sa kanyang sarili at pag-unawa sa sitwasyon. Araw-araw, ito ang kanyang iniisip, ito ang kanyang dinadasal, at araw-araw, lalo siyang nababalot ng galit at pagkabigo. Ang kanyang mabuting hangarin para sa kapayapaan ay nabahiran ng negatibong enerhiya dahil sa target ng kanyang panalangin. Dito natin matutuklasan ang unang klase ng panalangin na maaaring hindi maging kaaya-aya. Ang unang panalangin na maaaring hindi maghatid ng tunay na biyaya, at sa katunayan ay maaaring makapagpabigat sa atin, ay ang panalangin na may hangaring makapaminsala o makapaghiganti sa kapwa. Alam ko. Sasabihin niyo, pero ang puso ko ay nananawagan lang para sa katarungan. O, nais ko lang na maranasan niya ang sakit na idinulot niya sa akin. Ang emosyon na yon, ang sakit at pagkadismaya, ay totoo. Valid ang inyong nararamdaman. Ang problema ay, ang enerhiya na ibinubuhos natin sa panalangin ay tulad ng isang bumerang. Kapag nagpadala tayo ng negatibo, hindi lang ito bumabalik sa pinanggalingan, kung hindi mas marami pa ang babalik sa atin. Sa neurosiyensya, kapag tayo ay nagtatanim ng galit o puot sa ating isip, ang ating katawan ay naglalabas ng cortisol, ang stress hormone. Hindi lang ito nakakasama sa ating kalusugan, kundi hinaharangan din nito ang ating kakayahang mag-isip ng malinaw, magpatawad, at lumago. Ang tunay na panalangin ay hindi dapat naghahasik ng puot, kundi naghahanap ng kapayapaan, pagpapatawad, at pag-unawa. Kahit sa mga taong nakapanakit sa atin. Hindi para sa kanila, kundi para sa kalayaan ng ating sariling kaluluwa. Tandaan, ang panalangin ay koneksyon, at paano tayo makakakonekta sa isang may kapal na puno ng pagmamahal kung ang ating puso ay puno ng galit? Ngayon, tingnan natin ang pangalawa.
Ito ay ang panalangin na nakabatay sa pagdududa o pagsubok sa kapangyarihan ng may kapal. Kung tunay kang may kapangyarihan, Panginoon, patunayan mo. Naririnig niyo ba ang bigat sa mga salitang iyan? May isang kaibigan ako, si Mang Jose. Siya ay may sakit at nanalangin siya para sa paggaling. Pero sa bawat dasal, may bulong sa kanyang isip, sigurado ka ba talaga, Jose? Hindi ka na nga nakakaramdam ng pagbabago. At dahil sa pagdududa na yon, lalo siyang nanghina. Ang pananampalataya, aking mga kaibigan, ay hindi lamang isang konsepto, ito ay isang lakas. Ito ay ang paniniwala sa hindi nakikita, ang pag-asa sa hindi pa nararating. Kapag nanalangin tayo na may pagdududa, hindi lang natin hinaharangan ang daloy ng biyaya, kundi pinahihina rin natin ang ating sariling paniniwala sa ating kakayahang lumikha ng pagbabago. Ang pagdududa ay tulad ng malaking pader na itinayo natin sa pagitan natin at ng mga sagot na hinahanap natin. Sa psikolohiya, tinatawag itong self-fulfilling prophecy. Kapag pinaniniwalaan mong hindi ka magtatagumpay, mas malaki ang posibilidad na hindi ka nga magtatagumpay. Ang may kapal ay hindi kailangang patunayan ang kanyang sarili sa atin. Sapat na ang kanyang pag-ibig at walang hanggang karunungan. Ang panalangin ay hindi pagsubok, ito ay pagpapakumbaba. At narito ang ikatlo. Ang panalangin na nagdidikta sa may kapal o naghahangad ng bagay na labag sa kanyang kalooban o sa natural na proseso ng buhay. Isipin niyo si Lola Paz. Nanalangin siya na sana ay hindi na tumanda, na manatili siyang bata magpakailanman. Maganda ang hangarin, hindi ba? Ang kagustuhang manatiling malakas at masigla. Pero ang pagtanda ay isang natural na proseso ng buhay, isang bahagi ng plano ng may kapal. Ang pagtanggap sa bawat yugto ng buhay ay bahagi ng ating paglago. Ang ating mga panalangin ay dapat nakasentro sa paghiling ng karunungan, lakas, at patnubay upang harapin ang mga pagbabago, hindi ang pagpigil sa mga ito. Ang totoo, minsan, may mga bagay na hinihiling natin na sa tingin natin ay makakabuti, pero sa mas malawak na pananaw ay hindi. Ang ating isip ay limitado. Ang may kapal, ang lumikha, ay nakakakita ng buong larawan. Kung ipipilit natin ang ating sariling kagustuhan na labag sa mas mataas na plano, para tayong bata na nagpipilit humawak ng apoy. Sa neurosiyensya, ang pagpipilit sa isang bagay na labag sa ating katotohanan ay nagdudulot ng cognitive dissonance na nagpapataas ng stress at pagkabalisa. Ang tunay na kapayarihan ay nasa pagpapakumbaba at paghiling na ang kanyang kalooban ang mangyari, hindi ang ating sarili. Humihinga pa ba kayo? Alam kong mabigat ito, pero tandaan niyo, ang bawat pagtuklas ay nagdadala ng kalayaan. Kung nakakaramdam kayo ng koneksyon sa mga sinasabi ko, magandang oportunidad ito para mag-reflect. Sabihin niyo sa akin sa mga komento, saan kayo sa Pilipinas o sa mundo nanonood ng video na ito. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyong puso, mahalaga na malaman ko iyan dahil ito ang nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon para lumikha pa ng mas maraming nilalaman na magbibigay ng transformasyon sa ating buhay. At ngayon, dumako tayo sa ika-4 na uri ng panalangin na maaaring hindi kaaya-aya. Ito ay ang panalangin na kulang sa sapat na pagkilos o pagsisikap mula sa ating panig. Isipin niyo si Ben na nalangin siya araw-araw na sana ay magkaroon siya ng magandang trabaho. Pero pagkatapos manalangin, hindi siya naghahanap, hindi nagpapasa ng resume, hindi nagpapahinga. Umupo lang siya at naghintay. Ang pananampalataya ay may kasamang gawa. Ang may kapal ay nagbibigay ng pagkakataon, ng karunungan, ng lakas, pero kailangan nating gamitin yon. Hindi tayo nilikha upang maging pasibo. Nilalang tayo na may kakayahang lumikha, kumilos, at magpursigi. Kung nanalangin ka para sa kalusugan, kailangan mo ring kumain ng tama at mag-ehersisyo. Kung nanalangin ka para sa kayamanan, kailangan mo ring magtrabaho ng masipag at matuto tungkol sa pamumuhunan. Ang panalangin ay hindi magic spell na otomatikong magbibigay ng lahat ng walang kapalit. Ito ay isang pakikipagtulungan sa banal.
Kung hinaharangan natin ang ating sarili sa pagkilos, hinaharangan din natin ang daloy ng mga sagot na ipinadala sa atin. Ang panalangin ay parang pagtatanim ng binhi. Kailangan mo pa ring diligan, alagaan, at bantayan bago ito mamunga. Maraming tao ang naiipit sa isang estado ng learned helplessness, kung saan naniniwala silang wala silang kontrol sa kanilang kapalaran. Ang panalangin na may kasamang aksyon ay nagpapalakas sa ating sense of agency, nagpapalakas sa ating paniniwala na tayo ay may kapangyarihan upang hubugin ang ating sariling kapalaran sa tulong ng may kapal. At sa wakas, narito ang ikalima. Ang panalangin na nakasentro lamang sa makamundong kagustuhan na maaaring humadlang sa ating espiritual na paglago o tunay na layunin. Ito ang pinakamalalim sa lahat. May isang batang lalaki na nanalangin araw-araw para sa isang napakamahal na laruan. Sa kanyang murang isip, ito ang magdadala sa kanya ng kaligayahan. Pero ang pagkuha sa laruan ay nangangahulugan ng paggasta ng malaking pera na dapat sana ay para sa edukasyon. Ang kanyang mga magulang, na may mas malalim na pag-unawa sa kanyang kinabukasan, ay maaaring hindi ibigay ang laruan, hindi dahil hindi nila siya mahal, kundi dahil mas nakikita nila ang mas mataas na kabutihan para sa kanya. Ganito rin ang may kapal. Minsan, may mga bagay tayong hinihiling na, sa tingin natin ay magpapaligaya sa atin, pero sa katunayan ay makakagambala sa ating tunay na misyon sa buhay, sa ating paglago bilang mga espiritual na nilalang. Kung ang lahat ng ating panalangin ay nakasentro lamang sa material na kayamanan, sa kasikatan, sa panandaliang kasiyahan, nawawala tayo sa tunay na esensya ng ating pag-iral. Ang may kapal ay hindi tagapagbigay lamang ng mga kagustuhan. Siya ang lumikha ng ating layunin, ang gabay sa ating espiritual na paglalakbay. Ang tunay na panalangin ay naghahanap ng karunungan, pag-ibig, kapayapaan, at ang pagkakaisa sa ating tunay na layunin. Ang mga bagay na ito ang magbibigay ng pangmatagalang kaligayahan at katuparan, higit pa sa anumang material na bagay. Ang pagtuon sa makamundong kagustuhan ay nagpapataas ng dopamine sa panandaliang panahon, ngunit ito ay nauwi sa paghahanap ng higit pa, na nagdudulot ng walang katapusang cycle ng kawalang kasiyahan. Ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa serotonin at oxytocin, na konektado sa pagiging kontento, koneksyon, at paglago, hindi sa material na bagay. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng ito, maaaring tanungin nyo, kung ganoon, paano ako mananalangin ng wasto? Paano ko sisiguraduhin na ang aking baik o mabuting hangarin ay magdadala ng tunay na biyaya? Ang sagot ay simple pero malalim. Ang tunay na panalangin ay nagsisimula sa isang puso na puno ng pagpapakumbaba, pasasalamat, at pag-ibig. Nagsisimula ito sa pagkilala na hindi tayo nag-iisa sa laban na ito, na may isang mas mataas na kapangyarihan na gumagabay, nagmamahal, at nagpoprotekta sa atin. Nagsisimula ito sa pagnanais na maging instrumento ng kabutihan, hindi lamang ang pagtanggap nito. Kailangan nating baguhin ang ating pananaw sa panalangin. Hindi ito listahan ng mga kahilingan na ibibigay sa isang cosmic waiter. Ito ay isang dialogue. Ito ay isang koneksyon. Kapag nanalangin tayo, hindi lang tayo humihingi, kundi nakikinig din tayo. Nakikinig sa tahimik na bulong ng intuisyon, sa mga senyales na ipinapadala ng universo, sa mga pagkakataon na ipinaparamdam sa atin. Kapag nanalangin, isara ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. Isipin ang isang maliwanag na pumupuno sa iyo ng pag-asa at kapayapaan. Pagkatapos, magsimula sa pasasalamat. Magpasalamat para sa lahat ng biyaya, malaki man o maliit. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng pintuan para sa mas marami pang biyaya. Ito ay nagpapataas ng iyong vibrational frequency, na umaakit ng mas maraming positibo sa iyong buhay. Sa psikolohiya, ang pasasalamat ay napatunayang nagpapababa ng stress, nagpapabuti ng kalidad ng tulog, at nagpapataas ng pangkalahatang pakiramdam ng kaligayahan. Ito ay isang simple ngunit napakalakas na gawain. Pagkatapos, manalangin para sa pagpapatawad. Patawarin ang iyong sarili, patawarin ang iba. Ito ang magpapalaya sa iyo mula sa bigat ng nakaraan.
Pagkatapos nito, hilingin ang patnubay. Hilingin ang karunungan upang malaman ang tamang landas, ang lakas upang tahakin ito, at ang pag-ibig upang maging inspirasyon sa iba. Manalangin para sa kapayapaan, hindi lang sa iyong sarili, kundi para sa buong mundo. Manalangin para sa pag-unawa sa pagkakaisa. Manalangin para sa pagiging instrumento ng pag-ibig at ilaw. Sa huling bahagi ng iyong panalangin, magtiwala. Magtiwala na ang lahat ay nangyayari ayon sa isang mas mataas na plano, na ang may kapal ay laging nasa iyong tabi, na ang iyong mga mabuting hangarin ay hindi nasasayang. At kahit anong mangyari, manatili kang may pag-asa. Dahil ang iyong paglalakbay ay patuloy na lumalago, at ang bawat hamon ay isang pagkakataon para sa mas malalim na pagbabago. Ang pinakamahalagang aral na matututunan natin dito ay ang pagkilala na ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa kung gaano karaming panalangin ang sinasagot, kundi sa kung gaano kalalim ang koneksyon mo sa may kapal at sa iyong sariling kakayahang lumago at magmahal. Hindi ka nag-iisa. Ang bawat isa sa atin ay mayroong sariling paglalakbay, sariling mga hamon. Pero tandaan mo, ikaw ay nilikha para sa isang layunin, isang kahanga-hangang layunin. Ang iyong pinakamahusay na bersyon ay hindi pa nalalabas, at ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang may kapal ay mayroong magandang plano para sa iyo, isang planong puno ng pag-asa at kinabukasan. Ngayon, kung nararamdaman mo ang lahat ng ito sa iyong puso, isama mo ako sa isang taimtim na panalangin. Huminga ng malalim at ulitin mo ito sa iyong isip o sa iyong puso. O dakilang lumikha ng lahat, Panginoon ng ating buhay, nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan. Puno ng pagpapakumbaba, kami po ay nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa bawat hininga, sa bawat biyaya, at sa bawat aral na aming natutunan. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa mga panahong ang aming hangarin ay nabahira ng pagdududa, ng galit, o ng kakulangan sa pag-unawa. Patawarin po ninyo kami sa mga sandaling nagnais kaming magdikta sa iyong kalooban, o nanalangin ng walang sapat na pagkilos. Tulungan po ninyo kaming linisin ang aming mga puso at isipan upang ang aming panalangin ay maging tunay na koneksyon sa iyo. Hinihiling po namin ang iyong patnubay, Panginoon. Gabayan po ninyo kami sa tamang landas, bigyan po ninyo kami ng karunungan upang maunawaan ang iyong kalooban, at ng lakas upang maisakatuparan ang aming mga responsibilidad. Turuan po ninyo kaming magdasal ng may buong pananampalataya, pagtitiwala, at pag-ibig. Bigyan po ninyo kami ng kapayapaan sa aming mga puso, pagpapatawad para sa aming kapwa, at pag-unawa sa bawat sitwasyon. Naway ang aming mga buhay ay maging instrumento ng iyong pag-ibig at liwanag sa mundo. Protektahan po ninyo kami mula sa lahat ng uri ng kapahamakan at gabayan po ninyo kami tungo sa isang buhay na puno ng kahulugan at layunin. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa aming mga panalangin. Lubos po kaming nagtitiwala sa iyong walang hanggang kabutihan at karunungan. Lahat ng ito ay aming idinadalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Aking mga minamahal, tandaan nyo, ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Ikaw ay nilikha para sa isang bagay na pambihira. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito, at ang pinakamabuti sa iyo ay darating pa. Mayroon ka ng lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong sarili. Ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng may pag-asa at buong puso. Kung nakakuha ka ng halaga sa video na ito, at naniniwala ka sa mensahe ng transformasyon, pakibusisi naman ang subscribe button, at huwag kalimutang i-click ang bell notification para lagi kang updated sa aming mga susunod na powerful videos. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kung paano palakasin ang iyong pananampalataya, kung paano lumikha ng buhay na puno ng kasaganaan at kapayapaan. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang 3 lihim na pamamaraan upang mas mabilis na maakit ang iyong mga pangarap sa buhay. Iyan ang iyong susunod na hakbang. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay na sa tingin mo ay makikinabang sa mensaheng ito. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito ng pagbabago. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.
Patuloy nating baguhin ang ating buhay, isang panalangin at isang hakbang sa isang pagkakataon. Ingat kayo palagi at laging manalig sa kabutihan.